I'm Airwoman First Class Pretzel Lumdang Nagrampa from Philippine Air Force. I'm Jail Officer 1 Janelle Marie Alvarado from Bureau of Jail Management and Penology. I am Second Lieutenant Rona Salvacion from 3rd Civil Military Operation Battalion. I'm Corporal Teresa Russell M. Rodriguez, enlisted women Philippine Army. Po ay si Sergeant Edwin G. Abdullah, na-assign sa 1st CMO Battalion. I'm PFC Shinamay B. Rafael, product din po ako ng CPLA Integration. Sinabi niya po Ano po ako sa isang course kasi gusto kong Meron kaming isang slot na public affairs specialist na kailangan talagang mag-undergo ng schooling. Merong nakapagsabi sa amin na dito sa Fort Bonifacio, Taguig, sa Army, meron daw ditong CMO. Nagpadala yung SOCOM sa amin na mother unit namin ng radio message kung sino yung mga recommended na personnel para mag-undergo ng CMO courses. Nagpa-medical na ako, nagkuha ko ng mga clearances, yung DLO, SOI, tapos nagpagawa ko ng unit commander's recommendation, tapos yung non-pregnancy certificate, and all others. Malugod naman po akong tinanggap ng Philippine Army kahit ibang branch of service po ako. Pina-interview po ako, pina-exam. Nalibago po ako sa unang araw ng training. Maaga na naman po gigising. Tapos pag tunog po ng wake-up call, sign na po yun ng morning exercise at road run. First experience ko po na makasama ng army. Una po, quiet lang po kami, nakikiramdam lang po kami talaga ng kasama ko po kung paano po sila i-approach. Pero po, nung tumagal na po, naging okay naman po. Nagkaroon kami ng orientation, tapos start na nung common module phase namin na which is magkakasama pa yung 3 course. Gladly, na-refresh ulit yung mga subjects pag-aralan na namin way back nung CS pa kami. Lalo kong napalawak ang kaalaman ko sa Army Transformation Roadmap na kung saan malaking papel ang ginagampanan ng bawat sundalo sa pagpapatupad nito. Naisa puso ko na malaki ang responsibilidad ng isang CMO operator para maisakatuparan ang layunin ng IPSP Bayanihan. Bilang estudyante, pinapaalala sa amin na kailangan naming panatilihin ang respeto at disiplina, lalong-lalo na iba't iba ang lugar ng aming pinanggalingan. Kailangan naming sundin ang role at regulation. The course never failed to ensure that every student is physically fit. You are not entitled to any privileges kung hindi mo maipapasa ang PFT. So every day we practice running at proper execution ng push-up at sit-up to make sure na pagdating ng PFT day, you will do best and execute properly. Hindi lang basta pasado, but we excel. Sa unang phase ng training namin, nahirapan kami makipagsalamuha sa iba dahil nahihiya pa kami sa isa't isa. Ngunit magkaroon kami ng team building activities ay nagkaroon kami ng pagkakataong mapalapit sa isa't isa. Nagkaroon din kami ng sport fest na kung saan natutunan kong pahalagaan ang kakayahan ng bawat isa at mas lalo pa kaming mapalapit sa isa't isa. After ng 1 week common module namin, nag-proceed na kami, naghiwa-hiwalay na kami, nag-undergo na kami ng specialization namin. Public Affairs course is designed to build self-confidence among students. Noong una, nahihirapan akong magsalita sa harapan ng maraming tao. Nandyan yung kaba na baka magkamali ka, mablangko at bigla kang pagtawanan. Naranasan ko mag-live interview, TV interview, radio interview at print interview. Iba yung feeling ng kapag nag-uumpisa ka pa lang, talagang nakakaba at nakakinig on the start. Pero later on with the course, at na-enhance na yung skills ko, na-enhance na yung communication skills ko. Nawala ang aking hiya, nagkaroon ako ng tiwala sa aking sarili na kaya ko pala ito. I was able to strengthen and develop my leadership skills. Sa bawat activity, bawat senaryo, magkakaroon ka ng mga bagong kagrupo at bagong katrabaho. Making them follow you and gaining their trust is so relevant. Naranasan ko paano i-handle yung press conference. Nahasa yung galing ko paano i-deal yung ating mga media practitioners
paano sagutin katanungan nila. Natuto akong gumawa ng mga press releases, although meron na akong experience sa paggawa nito, pero yung challenge sa course is immediacy. I learned how to make it in few minutes. Ang natutunan ko sa paggawa ng press releases at publications, hindi pala ito basta-basta. Kailangan magkaroon ito ng time and accurately para hindi makompromise ang security ng ating organisasyon. Sa aming klase bilang public affairs, nag-iisa lang akong Muslim. Despite of cultural differences, hindi ako nakaramdam ng diskriminasyon, bagkus tinanggap at nirespeto nila ako bilang isa kanila. I'm glad na nagkaroon kami ng opportunity na magkaroon ng lecturer, yung US counterpart na mga civil affairs specialist from US. Talagang tinuro nila sa amin yung mga techniques, kung paano talaga yung proper way ng field leader engagements, tapos yung paggamit talaga ng PMECA scope para makagather ng information sa mga engage mo ng mga stakeholders. Dito sa Civil Affairs course, napatunayan kong magiging matagumpay lamang ang CMO activities kung tayo'y nagtutulungan at nagkakaisa. Sa pamamagitan ng mga exercises sa pakikipag-usap at pagharap sa mga membro ng local government units, pati na rin sa mga iba't ibang leaders ng organisasyon at sektor sa ating lipunan, unti-unti naming natutunan kung ano-ano ba ang mga epektibong pamamaraan upang mahikayat namin ang mga stakeholders upang makipagtulungan sa atin sa pagbibigay ng serbisyo sa ating mamamayan. Ngayon, bilang Civil Affairs Specialist, masasabi ko, pagbalik ko sa unit namin, alam ko kung ano-ano ang nararapat na activities katuwang ng iba't ibang stakeholders upang matugunan ang mga pangangailangan ng aming mga nasasakupang komunidad. Pinaalam sa amin kung paano ba kinakandak ang mga military-initiated activities at kung paano suportahan ang mga activities ng iba't ibang stakeholders. Mula sa civil reconnaissance at pagpili sa mga nararapat na lugar kung saan ilalagay ang CMO cells at kung paano ba magresponde sa panahon ng kalamidad o trahedya. Sa course ko po, yung natutunan ko, yung counter-propaganda, how to influence po yung behavior through mga leaflets, mga audiovisual na dapat po talaga pinapag-aralan po pala yun bago po pinapalabas yun. Ang mga napag-aralan namin dito sa CMO School ay epektibo doon sa field units kung saan kami nag-conduct ng OJT namin. Doon, sa exercise na yon, na-test yung ability namin mag-plan na pagod. Nung magsimula na kami sa Target Audience and Issue Analysis o TAIA, unti-unti naming pinag-aralan kung paano pumili ng tamang target audience at pag-conceptualize at pag-develop ng appropriate product para ma-influence ang behavior ng aming target audience. Tulad sa amin, mga groupmates mo, gumagawa sila ng mga radio, video, saka ine-enjoy nila yung paggawa. Importante din dito yung skills. Kailangan marunong ka kung paano influence hindi lang ang kalaban, kundi pati na rin ang mga supporters nila. Tinuruan kami kung paano mag-isip at gumawa ng isa products through the quad medium, yung audio, audiovisual, print at cyber media. The CMO School shall be a center of academic excellence that is conducive to learning, that shall serve as the Philippine Army's main source of civil military operations professionals. We will continue with our mission of educating, training, and developing our students to become capable of advising, planning, and executing civil military operations. I am a CMO professional and I will perform beyond expectations.